Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective energy of collective around this time. Upright kaya, alam pa eh. The Lovers. Uy. There's divine union and balance and harmony, and maging fulfilled ka, happy, contented, living a blessed life, abundant, saya ka, and in love sa person mo na may soul connection kayong dalawa. Pwede yan yung yung magkaroon ng divine union sa inyong dalawa ba. Defensive ka sa mga kaaway. Kaaway o 7 of Wands and 5 of Wands. Sunod ng 5 of Wands. Sa mga kaaway, pwedeng nakipag-compete yan sila. Mga atake, mga ganun ba. No? Ito ang tungkol sa'yo. Meron kang binibuild. Meron kang binubuo. O may kakolaborate ka. Or else ay may ka-team ka ba? Or na-recognize ka. Pwede din, no? May binubuo ka, may binibuild ka. O meron kang binubuo sa isipan mo. May binibuild ka sa isipan mo. Na plano, mga ganun siguro mga plano or anything. What's with the meron pinagpo-focusan yung isipan mo na yung tao na yan magka-interest sa'yo. So parang manifestation. Parang yun ang pinapofocussan mo. Binubuo mo sa isipan mo na parang imahinasyon or pwedeng ganun ha. Na or meron kang ginagawa, meron kang ka-team na may ginagawa kayo na very interested ka. And or else may minumonitor ka. May minumonitor kayo. Yan. Or meron kayong binubuo para matigil na mahinto yung mga mga committed sa ginagawa nila. Para hindi sila maging fulfilled sa ginagawa nila. Para hindi sila maging masaya sa ginagawa nila. Right. Hindi naman daw kayo nagmumonitor, no? Akala ko parang nagmumonitor kayo. Hindi. Meron kang ginagawa na may binibuild ka na. Siguro interested ka lang sa ginagawa mo na yan. Or para magka-interest sa'yo yung person na sabihin na natin mahal mo o gusto mo at mahiwalay siya sa
current karelasyon niya ngayon, current partner niya. Current kakonek. Current, pwedeng current partner, current karelasyon niya ngayon. Mahiwalay siya dyan. At sa'yo maging interested. Maging interested siya na maging lover mo. At para possible para mahinto na yung committed relationship nila ng current karelasyon niya ngayon, current partner niya. Ay, hindi. Parang, meron to sa Knight of Pentacles dito. Para, may matigil na may mahinto. Para mahinto na matigil na. Para may ma-separate, may mahiwalay, para hindi na magtuloy-tuloy ba, no? Related sa ganun, hindi na magpag-grow ng pag-grow, hindi na maging consistent ang witchcraft, ang deceit, ang attack sa mga witchcraft, ang attack sa mga deceit. Sa'yo o sa person mo din. Yan, para ma-separate na din, no? Para hindi na ma-unite sa inyo ba, no? Yung mga attacks ng mga witchcraft, yung mga deceit, witchcraft. And para swertihin ka na, no? Na base reading. Para swertihin ka na magkaroon na ng divine union, relationship sa inyo ng person mo na yan. Sino kayo makarelate dito? Meron kanina nakuhaan ko ng energy, pinakuhaan ko, kaso lang sa mga kontrabida siya, kaya hindi ko na lang tinuloy kasi pangit pangit yung kalalabasan ng reading. Pangit kasi mga negative yung kanilang energy, hindi maganda, hindi matutuwa yung viewers ko, diba? Hindi ko na lang tinuloy. Yung reading na yun, sa collective ko din pinakuha sa mga energy ng viewers dyan. Kung sino sa kanila ang kuhaan ba energy. Mas okay to, di ba? Mas parang nakaka-inspire pa nga tayo. May divine union, ganun. Next na mangyari sa'yo. 5 of Swords. Merong mga ano sa'yo may try na mampigil. Through siguro saktan ka. Hindi ka nila atakin sa puso. Kundi, akala ko atakin ka sa puso kayo. 3 of Swords. Sasaktan ka nila, no, para magkaroon ng delay. Sasaktan ka ng mga kontrabida, mga alagad ng dilim yan, para ma-delay o mapadelay nila yung gusto mong mangyari.
o yung pag-take mo ng action sa goals mo, yung magkaroon ng union sa inner person mo, yung mangyari yung gusto mo, ayan, sasaktan ka daw nila. Sasaktan na lang yung puso mo. So yan ang sign na kung sino makarelate dito, makaramdam kayo na sasaktan ng puso ninyo. Makaramdam kayo siguro ng kirot, sakit sa puso ninyo. O kasi Three of Swords, hindi naman sa atakin sa puso, pero sasaktan nila yung puso ninyo. At kukulamin kayo. Siguro kulam itong gagawin nila. Magkukulam mga followers ni Satanas. Pero, you know what? Yung mga yan, nag-aantay sa mga yan, sa mga kaluluwa ng mga yan, impyerno na. Diba anong sabi ng God? Doon niya yung itatapon sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa naman nagpa-practice ng witchcraft. Ganon din yung mga followers ni Satanas. Doon yan sila ikakast sa lake of fire na may sulfur. O, ang buhay dito sa mundo, panandalian lang. Kaya, kung mayroong mga gumagawa ng deceit, ay you have to protect yourself din. No? Or kaya manalangin, gano'n na protektahan kayo para hindi sila magtagumpay. Ganyan. Sa kabila ng ganyan, ay huwag ka magpapigil. No? Kaya nga nila atakin yung puso. Kaya nila saktan daw yung puso mo. No? Pasakitin yung puso mo para pigilan ka, para magkaroon ng delay sa mga gusto mong mangyari. Para kontrolin ka nila, para manipulahin ka nila. Para kontrolin nila ang buhay mo, ang love life mo, ang goal mo, ang finances mo, kung ano man itong mga goal mo na to. Para hindi mo makuha ang gusto mo agad. Para hindi ka mag-take ng action agad sa ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo, sa mga goals mo sa buhay mo. Para hindi mo agad ma-achieve yung mga pangarap mo sa buhay. Mga ganun ba? So, kung nakaramdam ka ng kirot sa puso mo, sila na yan ang atake. Kukulamin ka nila, clarified by karma. Kasi ang totoo, wala talagang karma. Sa Bible, no? Sa Christianity, wala talagang karma yan. Sa Bible, ang mayroong karma, na paniniwala ng karma, Hinduism, at mga gods na yun, mga false gods. Diba? Mga, yung sinasamba ay si Buddha daw. Nanimala sila sa mga ganun karma. Wala talagang karma, kaya nga, hindi nga nakakarma itong mga kung may karma talaga yung mga totoong masama, mga totoong salbahe, di ba? Di ba? Ang gaganda po ng buhay. Pero sa kabilang buhay, katulad na lang doon sa kwento ni Lazaro, di ba? Sa example na lang sa buhay ni Lazaro, di ba? Para bang napaka-unfair ng buhay ni Lazaro na hirap-hirap na sa buhay, no? Na kahit na maka-Diyos siya, hirap siya sa buhay, ganoon. Na yung mayaman ay enjoy na enjoy sa buhay niya, mga ganun ba na. Pero yung mayaman na kasi dun sa sa Bible na yon, siguro masama talaga yun siya, no, na klase ng mayaman. Kaya nung namatay sila Lazaro at namatay yung mayaman na yun, si Lazaro na save ang kaluluwa niya, samantala yung mayaman tinapon sa impyerno ang kaluluwa niya. Parang panandalian lang yung sarap, saya sa buhay ng mayaman na yun, eternal naman ang pagdurusa niya sa impyerno. Dahil siguro sa masama yung ugali ng mayaman na yun. Kaya ganun. Sa mundong to, hindi mo masabi na yung mayaman ay blessed ng Diyos yan eh. Merong mayayaman na nagbe-bless dyan ay mga evil forces, no? Hindi naman lahat. Ang kayamanan nila ay
galing sa evil forces, kung mabinintang na yung kaluluwa nila, yung iba, nagsanda ng kaluluwa nila sa Diablo para lang yumaman, maging famous, yan, para lang makuha nila yung mga gusto nila. Pero yun ay panandalian lamang. Saglit lang kasi ang buhay dito sa mundo, panandalian lamang yung buhay dito sa mundo. So, ayan mo, gagawa nila ng ritual to. Ritual ko lang. Gagawan ka nila ng ritual. Kukulamin ka nila. Salbahe, no? Yan ang mga totoong salbahe. May gusto kang kontrolin, pigilan na makasama ang person mo. Pigilan ka nila na ma-achieve mo yung goal mo. Pigilan nila yung pangarap mo sa buhay. Pigilan nila yung pag-take mo ng action sa kung ano man pangarap mo, o magnegosyo ka, kung ano man. Gusto nilang padilihin. Mangulam. Bakit sila ganun? Mangulam sa'yo, mangontrol na sa buhay ng iba, mangontrol sa buhay mo. Kasi desperate na yung mga yan. Yung mga mangkukulam na yan. Dahil wala nang kaligtasan, kaluluwa nila. Sa kabilang buhay, impyerno na yung kaluluwa nila. Nadidestroy na sila, matutupok na yung kaluluwa nila sa kabilang buhay. Sa impyerno, ang kaluluwa nila. Kaya desperate na yan sila. Alam nila na impyerno ng kaluluwa nila. Nasa Bible kasi yan eh. Tapos ikaw idamay ka nila. Yung kagagawa nila, na kung kaya paparusahan sila ng ganun sa impyerno, tapos pati iba idamay nila. Namumuhay ng matuwid. Ayaw nila maging masaya ang iba kasi alam nila sa bilang buhay, itatapo na sila ng God sa impyerno ang kaluluwa nila dahil nga mangkukulam sila, followers sila ni Satanas. Kasi bago pa nila yan pasukin yung pangungulam, alam na nga nila yung may impyerno kaluluwa nila. Pag yun ang pinasok nila. Pero pinasok pa rin nila at pinagpapatuloy pa nila, di ba? Siguro dahil na-enjoy nila yan, ganun sila ka-foolish. By the way, ganun sila ka-foolish. Instead na magbago, hindi nila ginagawa. Kasi ano ba ang dahilan? Dahil desperate talaga yung mga mangkukulam na yan. Desperate out of their desperation. Hindi mo kailangan maawa sa mga yan. Salbahin ka, sasaktan ka para kontrolin ka. Desperate na magkaroon ng control. Mangontrol. Manakit. Maminsala. Desperate na manghalit. They're living a very toxic life. Parasitic lifestyle. Yung parasitic lifestyle. Parang mga parasites. Parasitic lifestyle. Yan. Ito yung mangulam sa'yo. O diba? Mamarusa daw siya ng witchcraft niya. Defensive or ma-intimidate, guarded, at napaka strong ng will ng mga atake. Or naglalagay siya ng dipinsa niya ngayon. Dipinsa spirit pala yung mga orasyon nila ba? Hindi naman effective yung defense sa spiritual nila. Hindi daw.
Pero nadidipinsa sila. Kaya nga namamatay sila, di ba? Pag pinapatay sila ng mga chosen one, ng mga followers ng God. Kasi sa mundong to, there's a spiritual battle between good and evil. Sa side ng light at sa side ng darkness. Kasi hindi pa to nalinis. Diba itong mundong to? Ang last battle is Armageddon. Diba? Sa Bible. Nasa Bible yun yung Armageddon. Last battle. Yun na ata yung susugod na yung pwersa ng langit dito sa earth para supilin, puksain, tapusin ang kasamaan ng mga evil dito para i-cast out na sila sa lake of fire na may sulfur ang mga followers ni Satanas at ang mga beast at mga false prophets at syempre mga fallen angels sa Satanas. Diba? Mag-iin din yung mga masasama ang mga kasamaan nila. Napaka decisive, mamarusa ng kulam ni. Yan ang tawag nila dyan, pamarusa. Pero wala talagang yan. Wala talagang utos yung God sa kanilang mamarusa sila. Na mangulam sila. Ganyan. Na mamarusa. No? Ang nag-utos yan sa kanila o nag-udyok yan sa kanila, mangulam sila. Fallen angels. At may naka-assign dyan na mag-tempt sa mga tao na gagawa ng witchcraft o mangulam, barang, ganyan. Si Beelzebub o Beelzebul na fallen angel. Yan din ang gumagawa ng mga monstrous. Ginagawa niyang monster yung mga tao, kagaya ng aswang, werewolf, mga monstrous, yung mga nangangain ng kapwa-tao, mga ganun ba? Kagaya na lang ng aswang, o vampira, siya may kagagawan yan, mga ganyan. Ganon din yung mga mangkukulam, siya din ang nagkikreate niyan, siya din ang gumagawa niyan sa mga tao na maging mangkukulam. Si Beelzebub, siya naka-assign dyan eh. Yung iba naman ay sa pag-tempt ng pera, di ba? Tempt ng kayamanan, ibang fallen angel, lost, mga ganun yung temptation sa mga tao para makuha nilang kaluluwa ng mga tao eh. Yan. Namamarusa daw siya. Namamarusa daw siya. Parusahan ka niya. Kaya hindi ka magpapigil. Kasi gusto mo ng buhay na gusto mo. No? Gusto mong mamuhay ng masaya, na kasama yung person mo na mahal mo. Gusto mo na mamuhay ng peaceful. Kita niyo kung gaano ka-injustice. Yung mga ginagawa ng mga alagad ng dilim na yan. Ay! Ano energy ng person mo ngayon? Kompleto yung tools niya, pero hindi siya nagtitake ng risk. Or hindi siya risk taker ngayon. O maring hindi siya nagtitake ng leap of faith. Or hindi siya nagpapadalos-dalos na mag-take ng leap of faith sa ngayon. Pero kompleto ang tools niya ngayon, no? Kompleto ang tools niya. Kompleto ng tools niya. Siguro yung mga dapat yung pagdaanan yan. Hindi yung dapat.
kumpleto na yung mga dapat niyang pagdaanan, no? Hindi yung kumpleto na yung mga kagaya ng anumang tools. Ito ay kumpleto na yung mga dapat yung pagdaanan. Para siguro maging ready na siya sa sa union ninyo. Kumpleto na yung mga dapat yung pagdaanan, yung mga kinakailangan yung pagdaanan. Ganun kasi pag dumadaan sa preparation, pag mayroong mga nilalang Diyos, mayroong pagdaanan na preparation, challenges, ganyan. Kumpleto na. Kumbaga pagdaanan niya na lahat ng dapat yung pagdaanan para magkaroon ng union sa inyo. So, it's divine union ang mangyayari sa inyo. Siguro hindi na pinagdaanan niya ng mga preparation, na mga challenges. Pero nakumpleto niya na. Kumpleto na. Ito ang nais sabihin sa'yo ng person mo. Huwag mo daw isolate yung sarili mo. Yan. Huwag mo siya i-ghosting. Kasi the hermit. Huwag mo hayaan ma-stagnant ka. So mag-recover ka sa stagnancy. Para hindi na ma-stagnant yung connection nyo. Pwede din ganun. Ito pa. Maging positive ka and maging active ka. Maging optimistic ka. Optimistic to. Optimism din to eh. Na nag-offer ng cup of love. Or suyuin siya, or kung siya man yung mag-offer sa'yo ng cup of love, or nasuyuin ka na, or hindi na mag-offer ka ng cup of love, kundi na mag-reach out daw. So, reach out to. Yung Knight of Cups dito. Maging positive ka daw na mag-reach out. O siguro kung siya pwedeng makapag-reach out sa'yo, why not? Diba? Meron kayong connection, communication. Ayan. Maging positive ka daw na mag-reach out. So, willing talaga siya na ma-unite kayo. Yan. And hindi babalik kasi yung kulam, yung mga atake sa puso. Tingnan natin sa mga atake sa puso. I mean yung mga mangulam sa iyo ba? Hindi babalik sa kanila yung kulam pag kinulam kanila yung mga manguulam daw sa'yo, mamamatay din naman agad daw. Siguro papatayin sila ng anghel. Pwedeng sinong papatay sa hindi anghel God ang papatay sa kanila. Yung mga manguulam sa'yo, mamamatay din daw yan sila agad. Yung mga manguulam sa'yo, yung mga mangkukulam na yan, papatayin daw yan sila ng God. Yan.